walang makakapag-question sa trabaho ko at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nadaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013. Makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga projects and programs na ginawa namin doon sa Davao City. Umalis ako, bumaba ako bilang mayor na number 8 richest kami, number 4 most competitive kami, insurgency-free kami, debt-free kami, walang utang na iniwan. So, walang makakapagsabi at walang makakakasyon sa kapasidad ko na magtrabaho ng maayos. Kahit sa Department of Education, meron kaming matatag agenda. Mabilis namin na nagawa yung pag-roll out ng curriculum. Napabalik namin ang mga bata. Isang araw lang from modular, no classes, balik kayo lahat sa paaralan. Meron kaming basic education report taon-taon. Sinasabi namin sa mga taong bayan kung ano yung nagawa na, ano yung hindi pa nagawa, at bakit hindi pa nagawa. Sa Office of the Vice President, makikita ninyo, konti na lang yung projects namin, 10 na lang yung projects namin doon dahil tinanggal nga yung budget namin. Pero nakikita nyo yung accomplishments namin. Nakikita nyo yung unmodified opinion ng Commission on Audit. Every year, naglalabas kami ng accomplishment report. Every year, naglalabas kami ng pasidungog. Sinasabi namin doon ano bang nagawa ng Office of the Vice President. Isa sa mga pinaka proud and honored ako na kasi lagi ako sa trabaho, sinasali ko talaga yung mga kasama ko eh. Kasi ako lang naman yung nag-iisip at nagsasabi, ito ang gawin. Lahat nung kailangan gawin sa baba, kasama ko sa opisina yung gumagawa nun. Proud ako sa accomplishment nila na nagawa nila yung Disaster Operations Center. Wala yun sa kahit anong dating opisina ng Office of the Vice President. Proud ako na instead of 6 years, ang aming tree planting activity ay natapos ang 1 million trees sa 3 taon. So, ibig sabihin, mas makakatanim pa kami ng mas marami pa. Proud ako na inakyat nila yung mga bundok para pumunta sa mga barangay kung saan yung mga bata walang mga school supplies. At ito yung mga sinasabi ko, highly vulnerable sa recruitment sa illegal, o kung hindi man, hindi natatapos yung pag-aaral. So, napakarami ng accomplishments namin. Walang makaka-question sa trabaho ko at sa kapasidad namin ng team sa Office of the Vice President na magbigay ng maayos na programa at proyekto para sa taong bayan. At yan ay bawas pa ang budget ng opisina. Sara. Sanay ako sa kulang ang budget. Dahil dati noon sa Davao City, lang yung budget lagi. No? Sobrang dami ng kailangan mo gawin para sa syudad. Sobrang kulang lagi yung budget. Pero nasa ano kasi yan maayos na pagbalanse noong mga kailangan mo gawin at pagbayad ng obligasyon mo. Pagdating naman sa Department of Education, makikita nyo, never before nagkaroon ng unmodified opinion ang Department of Education at nagawa namin yun. At kahit kulang, lalo na sa Department of Education, sobrang kulang sa sobrang dami ng problema sa loob ng basic education sector natin, nagawa namin na mag-prioritize
kung saan gagamitin yung pera para meron tayong nakikitang pagbabago sa basic education sector natin. So ready